wasak na ang mga Houthi rebels. Wala silang kalaban-laban nang bagsakan sila ng matinding opensiba ng militar ng Amerika. Parang tinangay lang ng hangin ng mga armas, pasilidad at kontrol nila sa Red Sea. Ang lakas ng dating, mabilis, walang awa at walang preno. At ang mas malala, simula pa lang daw to. Balikan natin kung saan nagsimula ang lahat. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creator. Maraming salamat po. At ngayon, back to the video. Noong March 15, pinakawalan ng Amerika ang unang seryosong atake. Isang precision airstrike na tumama diretso sa Sanaa, ang sentro ng puwersa ng mga Houthi sa Yemen. Hindi lang basta pinuntirya ang kapital. May mas malalim pang dahilan kung bakit iyon ang napiling target. Ang Sanaa ay nasa humigit kumulang 100 miles mula sa hangganan ng Saudi Arabia. Isang lokasyong perpekto para sa estratehiya ni Trump. Ginagamit kasi ng dating presidente ang Saudi bilang neutral zone habang sinusubukan niyang pamunuan ang negosasyon ng kapayapaan sa pagitan ni Putin at Zelensky para matapos na ang gulo sa Ukraine. Kaya ang pagpapatumba sa mga kampo ng Houthi malapit sa border ay tila paghahanda na rin para sa mas malawak na plano. Pero di doon nagtapos ang lahat. Kinumpirma mismo ng mga Houthi ang serye ng pagsabog sa Sanaa at Saada. Isa pa sa matitibay nilang kuta. Mismong BBC ang nagpakita ng mga imahe ng makapal na usok mula sa paliparan sa Sanaa. At ito ang twist, ang paliparang yun ay konektado sa Al-Dailama Air Base, isa sa pinakaprotektadong military base sa buong Yemen. Naroon ang ilang aviation brigades pati na rin ang mga elite air defense units. Matagal ng target ang base na yan. Mula pa noong March 2015 hanggang January 2022, binomba ito ng Saudi-led forces ng mahigit 456 na beses. Pero iba na ngayon. Noong January 2024, sumali na sa operasyon ang US at UK. Sunod-sunod ang airstrike sa mga target ng Houthi, kabilang na ang mismong Al-Dailama base. Noong January 13, isang cruise missile mula sa Amerika ang tuluyang nagpatumba sa mga radar system ng paliparan. Matagal nang inaabangan ito. Ngayon posible nang totally wala ng silbi ang buong base. Naglabas agad ng pahayag ang Houthi, tinawag nilang masama at di makatao ang mga atake. Pero kahit pa maglabas sila ng statement, hindi nila maitatanggi. Tumatama ng eksakto ang mga strike ng US. Sa unang araw pa lang ayon sa Yemeni Health Ministry na kontrolado rin ng Houthi, nasa 31 na agad ang nasawi at mahigit 101 iba pa ang sugatan. Hindi lang Amerika ang may papel dito. Ayon sa BBC, bagamat hindi direktang lumahok ang UK sa mga airstrike, sila ang nagbigay ng refueling support sa mga eroplanong Amerikano para tuloy-tuloy ang panggugupo sa ere. Pero teka, may kasunod pa. Pagdating ng March 16, panibagong wave ng airstrikes ang pinakawalan ng US, this time sa mga lugar ng Hudaya at Al-Hauf. Mas malawak na ang operasyon, mas madugo na rin ang epekto. Sa ulat ng Health Ministry, pumalo na sa 53 ang patay, kabilang ang 5 bata, habang marami pa ang sugatan. Ayon kay US National Security Advisor Michael Waltz sa panayam ng ABC News, tinarget namin ng ilang leader ng Houthi at natanggal sila sa eksena. Sa Fox News naman, dagdag pa niya, binagsakan namin sila ng buong puwersa. At para sa Iran, tama na. Malinaw ang mensahe. Tigilan na ng Iran ang paggamit sa Houthi bilang proxy para manggulo sa Red Sea. Ang Defense Secretary ng Amerika na si Pete Hegseth ay lalong prangka. Ayon sa kanya sa isang interview sa Fox News, walang atrasan to. Hanggat hindi sila tumitigil, hindi rin kami hihinto. Layunin naming ibalik ang kalayaan sa karagatan. Si Trump mismo, walang pasikot-sikot ang babala. Uulan ng impyerno sa inyo na hindi nyo pa kailanman naranasan. At base sa mga kwento mula sa mga tao sa Yemen, totoo nga ang banta. Ayon kay Ahmed, isang ama ng 2 anak sa Sanaa sa panayam ng AFP News, 10 years na akong narito. Sanay na ako sa putok at giyera. Pero sa dinami-dami ng naranasan ko, wala pang katulad nito. Pero kahit matindi ang unang bugso ng mga atake, hindi pa rin umatras ang mga Houthi. Ayon sa kanilang leader na si Abdul Malik Al-Houthi, tuloy pa rin daw ang plano nilang pag-atake sa mga barko ng Amerika at iba pang western nations sa Red Sea. Basta't hindi pa rin tumitigil ang US sa pag-atake sa Yemen, hindi rin nagpaawat ang Iran. Ang kanilang foreign minister na si Abbas Araghchi nagpost sa X para sabihin sa Amerika na wala itong karapatang makialam sa patakarang panlabas ng Iran. Ayon sa kanya, itigil nyo ang suporta sa genocide at terorismo ng Israel. Tigilan nyo ang pagpatay sa mga Yemeni. Naglabas din ng Houthi ng balitang nakaganti raw sila.
By March 18, sinabi nilang nakapagsagawa sila ng 3 atake laban sa mga barko ng Amerika, kabilang na ang USS Harry S. Truman. Ayon sa kanila, tinarget nila ang barko gamit ang mga misil at drone. Pero mabilis itong itinanggi ng Amerika. Ayon sa isang opisyal mula sa Department of Defense, kilala raw ang grupong Houthi sa pagpapakalat ng kasinungalingan. Dagdag pa niya, madalas daw binabalewala ng mga Houthi ang epekto ng mga strike ng Amerika habang pinapalaki naman ang tagumpay ng sarili nilang opensiba. Sabi naman ni Lieutenant General Alexus Grinkiewicz ng US Air Force, mahirap kumpirmahin ang mga claim ng Houthis. Bakit? Dahil palpak daw ang mga atake nila, nagkakamali ng target ng higit sa 100 miles. Isa sa mga sinasabing atake na nangyari noong March 16, kasunod ng unang opensiba ng Amerika, ay nauwi sa pagbasag ng 11 Houthi drones ng mga warplane ng US. Wala nang pahayag ang US tungkol sa pangalawa at pangatlong atake. Si Grinkiewicz lang ang nagbanggit nito, pero hindi rin daw tiyak kung totoo nga. Ang sigurado lang, buhay pa ang USS Harry S. Truman at hindi pa rin tumitigil ang Estados Unidos sa kanilang operasyon. Fast forward to March 24, bumalik ang mga airstrike ng Amerika sa Sanaa. Target ulit ang kabisera ng Yemen. Ayon sa ulat ng Al Jazeera, may isa raw namatay at 13 ang sugatan. Makikita raw sa footage ng Houthis ang gumuhong gusali at ang kalat na dugo sa mga kalsada. Naglabas pa ng dagdag na detalye ang Houthi. Target din daw ng US ang Saada, ang kanilang pangunahing base, pati na rin ang Marib Province at ang lungsod ng Hodeida. Yung huli mahalaga dahil ito ang daanan papunta sa Red Sea. Kung masisira ang port, mahihirapan ang Houthis na magpadala ng mga barkong ginagamit sa pag-atake sa mga western cargo ship. Hindi kinumpirma ng US ang mga partikular na lugar, pero ayon sa isang opisyal ng depensa, araw-araw daw ang ginagawang airstrike ng CENTCOM o Central Command sa mga lugar kung saan may presensya ng Houthi na sinusuportahan ng Iran. Ibig sabihin, walang patid ang opensiba. Mula pa March 15 hanggang March 24, tuloy-tuloy ang pambobomba. At ayon kay Waltz, epektibo raw ang mga airstrike. Tinamaan daw ng US ang mga headquarters, communication centers, weapons factory, at maging ang mga pasilidad kung saan ginagawa ang kanilang over-the-water drones. Sabi ng Houthi, pawang kasinungalingan lang ito. Pero kung titingnan ang mga nangyari, para bang hindi lang basta atake ang nangyari. Parang ginugupo na talaga ang mga pinaka-importanteng base ng Houthi sa pamamagitan ng sunod-sunod na air raid. Pagsapit ng March 24, ayon sa Houthi-controlled Ministry of Defense, pumalo na sa 79 ang bilang ng mga nasawi at mahigit 100 pa ang sugatan. At hindi pa roon natapos ang lahat. Noong March 25, panibagong bugso ng airstrikes ang pinakawalan sa iba't ibang bahagi ng Yemen. Sa Sanaa pa lang, 2 raw ang napatay at marami pa ang nasugatan. At gaya ng dati, sabi ng US, may tinamaan na naman silang mga high-value targets. Ayon kay Waltz, kabilang daw sa mga nasa pool ay ilang matataas na leader ng Houthi, kabilang na ang kanilang pangunahing missile expert. Hindi ito kinumpirma ng Houthi. Ang claim nila, residential areas daw ang tinatamaan ng mga bomba ng US. Ayon naman sa Times of Israel, isa pa sa tinarget noong March 25 ay ang Sahar District. Samantala ayon sa mga Houthi, lumaban daw sila. Noong March 24, sinabi ng tagapagsalita nilang si Yahya Sari na nakipagbakbakan daw sila sa US Navy sa Red Sea. Ayon sa kanya, pangalawang beses na naming nakipaglaban sa loob ng 24 na oras. Pinigilan namin ng isang air attack laban sa aming bansa. Pero marami ang nagdududa sa sinabi niya. Kasi halos isang araw lang matapos ang pahayag ni Sari, may panibagong pag-ulan ng bomba sa Sanaa. Ibig sabihin hindi talaga napigilan ng US airstrikes. Ngayon lagpas 11 araw na ang tuloy-tuloy na opensiba ng Amerika at hanggang ngayon hindi pa rin humihinto. Ayon kay Waltz, napatumba na raw nila ang mga pangunahing pasilidad ng mga Houthi mula sa airport, command center, headquarters at ilan sa mga leader. Samantala, ang natatanging ganti ng Houthi, mga ulat ng umano'y pag-atake sa USS Harry S. Truman. Pero hindi pa rin malinaw kung totoo nga ba. Ayon sa US, palaging mintis ang mga atake ng Houthis. Miles ang layo ng target. Hindi pa sigurado kung may bakbakan nga bang nangyari sa Red Sea. Pero isang bagay ang malinaw, hindi pa tapos ang Amerika. At mukhang hindi rin sila nagpaplano na tumigil. Ang tanong ngayon, bakit nga ba talaga sila umatake? Maraming posibleng dahilan. Sa panig ng Amerika, ang pangunahing dahilan kung bakit sila sumabak sa gulo ay dahil sa kaguluhang dulot ng mga Houthi sa Red Sea.
Ayon sa ulat ng Reuters noong March 25, matagal ng problema ang grupong Houthi sa Yemen. Sa loob ng mahigit 10 taon, unti-unti nilang kinontrol ang karamihan ng bansa sa pamamagitan ng armadong kilusan. Pero simula noong November 2023, ibang level na ang gulo. Target na nila ngayon ang mga commercial na barkong dumadaan sa Red Sea. Sabi nila ginagawa raw nila ito bilang suporta sa mga militanteng Hama na nakikipaglaban sa Israel sa Gaza. At kung tatanungin mo kung naging epektibo, oo, sobrang epektibo. Ang Red Sea ang isa sa pinakamahalagang daanan ng mga cargo ships sa buong mundo. Ayon sa World Bank, halos 30% ng lahat ng container traffic sa buong planeta ay dumadaan sa rutang yon taon-taon. Pero yon ay noon. Pagsapit ng katapusan ng March 2024, wala pang kalahating taon mula nang simula ng mga Houthi ang serye ng mga atake. Halos 50% ang ibinaba ng traffic na dumadaan sa Suez Canal at Bab el-Mandeb Strait, mga rutang konektado sa Red Sea. Samantala, nagdoble ang traffic sa Cape of Good Hope. Ibig sabihin, napipilitan ang mga shipping company na umiwas sa Red Sea at dumaan sa mas malayong ruta. At dito na nagkakaproblema ayon sa US Energy Information Administration. Halimbawa, kung ang isang cargo ship galing sa US Gulf Coast ay patungong etong China, inaabot ito ng 44 days kapag dumaan sa Red Sea. Pero kung iikot ito sa Cape of Good Hope para makaiwas sa panganib, madadagdagan pa ng 4 days ang biyahe. Mas matindi pa ang epekto sa mga barkong galing sa Rotterdam na papuntang Arabian Sea. Dati, 19 days lang ang biyahe kung dadaan sa Mediterranean at Red Sea. Pero ngayon dahil sa mga banta, umaabot na ng 34 days dahil kailangan pang ikutin ang buong Africa. May dagdag pang datos ang Reuters. Sabi nila, 75% ang ibinaba ng traffic sa Suez Canal sa taong 2024 lang. At tumaas ang average transit time ng 7 to 14 days. Ang ibig sabihin nito, nasisira ang supply chain sa buong mundo. Nalalagay sa alanganin ang delivery ng mga produkto at bilyon-bilyong dolyar ang nalulugi sa mga kumpanya taon-taon. Mas malala pa, hindi lang basta pinapabagal ng mga Houthi ang shipping, pinapalubog at kinukuha pa nila ang ilang barko. Bago pa man ilunsad ng Amerika ang serye ng airstrikes nito, 2 barko na ang kanilang pinabagsak at hindi bababa sa 4 na tripulante ang nasawi. By February 2024, nasa 4 na po na ang bilang ng mga inatake nilang barko. At ngayon, posibleng pumalo na sa daan-daan. Ayon pa sa Reuters, umabot na sa 85 ang bilang ng mga bansang apektado ng mga Houthi sa Red Sea. Kasama rin dito ang 29 na malalaking kumpanya ng enerhiya at logistics na dating umaasa sa rutang ito. Karamihan sa mga barkong tinarget ay pagmamay-ari ng European companies. Pero nakisali na ang Amerika dahil 8 sa mga inatake ay pag-aari ng mga American firms. At ang masaklap, hindi pa rin tumitigil ang mga Houthi. Ayon kay Rolf Haben Jansen, CEO ng Hapag-Lloyd, sa isang earnings presentation noong 2024, 2 o 3 linggo na ang nakalipas, mas umaasa pa akong bubuksan na muli ang ruta. Pero ngayon, mas nag-aalala na ako at may dahilan siya para kabahan. Kahit pa nagsimula na ang malawakang opensiba ng Amerika, hindi pa rin natigil ang mga pag-atake ng Houthi. Tuloy-tuloy pa rin ang tensyon, tuloy pa rin ang mga shipping reroutes, at lalong lumalala ang epekto nito sa pandaigdigang kalakalan. Pagdating sa pinakabagong opensiba ng Amerika, may isa pang report noong March 12 na nagsiwalat ng panibagong banta mula sa mga Houthi. Ayon sa kanila, lahat ng Israeli vessels na dadaan sa Middle East waters ay magiging target nila. Dahil sa pahayag na yon, muling nabalot ng tensyon ng Red Sea. Kinabahan ng mga bansa, lalo na ang Egypt dahil nagsisimula pa lang muling bumangon ng kita mula sa Suez Canal matapos ang mga naunang pag-atake noong 2023 at 2024. Pero may mas mabigat pang epekto ang banta ng Houthi. Posibleng maantala o tuluyang mapigil ang pagpasok ng humanitarian aid para sa Gaza at Israel. At mas malala pa, hindi rin malinaw kung ano ba talaga ang itinuturing ng Houthi bilang Israeli vessel. Sa totoo lang, kahit anong western ship na makita nila, automatic target na. Kaya't mas lalong naging rason ito kung bakit biglang nagpakawala ng serye ng airstrikes ang Amerika sa Yemen. This time hindi na sila naghintay. Nauna na silang umatake bago pa lumala ang sitwasyon. Pero hindi lang dahil sa shipping ang dahilan ng US airstrikes. May mas malalim pa. Kung matatandaan matapos ang unang bugso ng opensiba, sinabi ni Michael Waltz sa Fox News, "We just hit them with overwhelming force and put Iran on notice that enough is enough." Ibig sabihin hindi lang talaga ang mga Houthi ang target, kundi ang mismong Iran.
Alam na ng Amerika ang laro. Ginagamit lang ng Iran ang Houthi bilang proxy para isulong ang sarili nitong agenda sa Middle East. At malinaw ito sa bagong banta ng mga Houthi noong March 12. Sa isang pahayag sinabi nila, ang aming mga hakbang ay mula sa pananampalataya, responsibilidad at paninindigan para sa mga inaaping mamamayang Palestinian. Layunin naming ipilit sa Israel na muling buksan ang mga daanan papasok ng Gaza para sa tulong at gamot. Matagal na nilang gamit ang dahilan na yan. Pero para sa Amerika, ang malinaw, hawak ng Iran ang mga PC. Ayon sa Council on Foreign Relations, ang Iran ang pangunahing taga-suporta ng Houthi. Sila ang nagbibigay ng training, intel at mga armas. Noong January 2024, nasabat ng US Navy ang shipment mula sa Iran. Naglalaman ng missile warheads, drone parts at anti-tank missiles papunta sa Yemen. Lahat ng yon para palakasin ang kapabilidad ng Houthi. At sa tulong ng Iran, nagkakaroon ng access ang mga Houthi sa mga high-tech weapons na imposibleng kaya nilang buuin ng mag-isa. Sa kapalit, ginagamit sila ng Iran bilang tinik sa tabi ng Saudi Arabia at bilang panlikod na sandata laban sa Israel, lalo na kapag mainit ang labanan sa Gaza. Kaya kung titignan, kahit may sariling layunin ng Houthi na kontrolin ng Red Sea, ang tunay na panganib ay ang Iran at yan ang sinusubukang pigilan ng Amerika. Ang mga airstrikes na ginawa noong March ay hindi lang basta para sa kalayaan ng kalakalan. Isa rin itong babala. Hindi pwedeng makuha ng Iran ang ganitong klaseng impluensya sa isang mahalagang daanan tulad ng Red Sea. At kung ang plano ng Amerika ay tuluyan ng alisin ang banta ng Houthi, hindi pa dito matatapos ang opensiba. Ayon kay Trump, ang kampanya ng Amerika ay laban sa terorismo at para protektahan ang pandaigdigang kalakalan. Ipinunturin niya na simula noong 2023, 145 na pag-atake na ang ginawa ng Houthi laban sa mga US commercial vessels at 174 naman laban sa mga Navy ships ng Amerika. Gusto na ng Amerika na wakasan ito, linisin ng Red Sea at pigilan ang pagkalat ng kontrol ng Iran sa rehiyon. Mula March 15 hanggang March 26, ipinakita ng Amerika kung gaano kabagsik ang kanilang puwersa. Pero kayo, ano sa tingin nyo? Matatapos kaya ng airstrikes ng US ang banta mula sa Houthi o baka mas tumibay pa ang grupong ito at lalo pang manggulo sa Red Sea? Ang mga kamakailang kaganapan sa Red Sea ay nagdulot ng matinding pag-aalala sa pandaigdigang komunidad, lalo na sa Estados Unidos at mga kaalyado nito. Ang mga pag-atake ng mga rebeldeng Houthi sa mga komersyal na barko at mga barkong pandigma ay nagbunsod ng mas pinaigting na operasyon mula sa iba't ibang bansa upang mapanatili ang kalayaan sa paglalayag at seguridad sa rehiyon. Mula noong Marso 15, inilunsad ng administrasyon ni Pangulong Donald Trump ang isang malawakang kampanya ng airstrikes laban sa mga posisyon ng Houthi sa Yemen. Ang mga target ay hindi lamang mga infrastruktura kundi pati na rin ang mga leader ng grupo na may layuning pahinain ang kanilang kakayahang magsagawa ng karagdagang pag-atake sa Red Sea. Ayon sa ulat, ang kampanyang ito ay mas agresibo kumpara sa mga naunang operasyon noong administrasyon ni Pangulong Joe Biden. Pagpapalakas ng koalisyon. Bukod sa unilateral na aksyon ng Estados Unidos, nabuo rin ang mga multinational na koalisyon tulad ng Operation Prosperity Guardian at Operation Aspids ng European Union. Ang mga operasyong ito ay naglalayong protektahan ang mga komersyal na barko at pigilan ang mga pag-atake ng Houthi sa Red Sea. Ang mga bansang tulad ng United Kingdom ay aktibong lumahok sa mga airstrike habang ang iba naman tulad ng Australia at Canada ay nagbibigay ng suporta sa iba't ibang kapasidad. Epekto sa pandaigdigang kalakalan, ang mga pag-atake ng Houthi ay nagresulta sa malaking pagbagsak ng trapiko sa Red Sea na bumaba ng 75% noong 2024. Dahil dito, maraming shipping companies ang napilitang dumaan sa mas mahabang ruta sa paligid ng Cape of Good Hope na nagdulot ng pagtaas ng gastos at pagkaantala sa mga kalakal. Ang sitwasyong ito ay nagdulot ng pangamba sa mga bansang umaasa sa kita mula sa mga rutang pangkalakalan tulad ng Egypt na umaasa sa Suez Canal. Sa kabila ng matinding airstrikes, nananatiling matatag ang paninindigan ng mga Houthi. Ayon kay Jamal Amer, Foreign Minister ng Houthi, at the end of the day, we are at war with America. Itinuturing nila ang kanilang mga aksyon bilang bahagi ng kanilang pakikiisa sa mga Palestino sa Gaza. Samantala, patuloy na itinatanggi ng Iran ang anumang direktang kaugnayan sa mga pag-atake. Ngunit nananatili itong pangunahing taga-suporta ng mga Houthi sa pamamagitan ng pagbibigay ng armas at iba pang tulong.
pagpapalakas ng presensya ng militar ng Estados Unidos upang suportahan ang mga operasyon sa rehiyon. Nagpadala ang Estados Unidos ng mga karagdagang puwersa militar. Kabilang dito ang pag-deploy ng mga B-2 bombers at ang aircraft carrier na USS Harry S. Truman. Ang mga hakbang na ito ay nagpapakita ng determinasyon ng Estados Unidos na tiyakin ang kalayaan sa paglalayag at protektahan ang mga interes nito sa gitnang silangan. Pagpapalakas ng mga rebeldeng Houthi. Sa kabila ng mga pagsisikap ng pandaigdigang komunidad na pahinain ang mga Houthi, patuloy silang nagpapakita ng kakayahang lumaban. Ayon sa mga ulat, sila ngayon ang itinuturing na pinakamalakas na kaalyado ng Iran sa rehiyon na may kakayahang maglunsad ng mga pag-atake hindi lamang sa Yemen kundi pati na rin sa mga kalapit na bansa at sa mga rutang pangkalakalan. Humanitarian na krisis. Habang nagpapatuloy ang mga labanan, lumalala rin ang kalagayan ng mga sibilyan sa Yemen. Maraming inosenteng tao ang nadadamay sa mga airstrikes at kaguluhan na nagdudulot ng pagtaas ng bilang ng mga nasawi at nasugatan. Ang mga organisasyong pang-humanitarian ay nahihirapang maghatid ng tulong dahil sa patuloy na labanan at kawalan ng seguridad sa rehiyon. Pagtatalaga sa mga Houthi bilang teroristang organisasyon. Noong January 22, 2025, muling itinalaga ni Pangulong Trump ang mga Houthi bilang isang foreign terrorist organization. Ang hakbang na ito ay nagdulot ng mas mahigpit na parusa sa ekonomiya laban sa grupo at naglalayong pigilan ang kanilang kakayahang makakuha ng pondo at suporta mula sa labas. Pagpapalaya sa mga crew ng nakuhang barko. Noong February 2025, pinalaya ng mga Houthi ang 25 na crew members ng komersyal na barkong Galaxy Leader na kanilang sinakop noong November 2023. Ang pagpapalayang ito na namagitan ang Oman ay itinuturing na hakbang patungo sa de-escalation ng tensyon sa rehiyon. Konklusyon, ang sitwasyon sa Red Sea ay nananatiling komplikado at puno ng tensyon. Habang patuloy ang mga pagsisikap ng iba't ibang bansa at organisasyon na maibalik ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon, hindi pa rin malinaw kung kailan tuluyang matatapos ang krisis na ito. Ang Red Sea, na dating simbolo ng malayang kalakalan, ay naging sentro ng labanan at estratehikong tunggalian sa pagitan ng mga makapangyarihang puwersa.